Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotions ngayong June 1. Making Godly Decisions. Geo Hayachin na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa 2 Kings chapter 24 verse 8 to 17. Ang sabi po ay Jehoiachin reigns in Judah. Jehoiachin was 18 years old when he became king, and he reigned 3 months in Jerusalem. His mother's name was Nehushta, the daughter of Elnathan of Jerusalem. And he did what was evil in the sight of the Lord, according to all that his father had done. Jerusalem captured. At that time, the servants of Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up to Jerusalem, and the city was besieged. And Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to the city while his servants were besieging it. And Jehoiachin, the king of Judah, gave himself up to the king of Babylon, himself and his mother and his servant and his officials and his palace officials. The king of Babylon took him prisoner in the 8th year of his reign. At dito natin makikita sa verse na ito na ang kanyang paghahari ay hindi nagtagal ay dinala siya at ang kanyang pamilya sa pagkakatapon sa Babylon. Sa kanyang buhay, makikita natin na kung gaano kahalaga ang mga desisyon at kung paano naapektuhan ng mga ito hindi lamang ang isang tao kundi pati ang mga susunod na henerasyon. At dito natin makikita ang tatlong mahalagang teachings. Ang una ay Jehoiachin suffered the consequences of his father's sins. Isa sa mga nakakalungkot na katotohanan sa kwentong ito ay ang epekto ng mga naging desisyon ng mga naunang henerasyon. Si Jehoiachin ay nabuhay sa gitna ng mga consequences ng mga maling ginawa ng kanyang ama at ng mga hari bago siya. Ito ay paalala na ang ating mga desisyon ngayon ay may epekto hindi lang sa atin kundi pati sa mga taong nasa paligid natin at sa mga susunod sa atin. Kaya mahalagang maging maingat tayo sa mga choices na ginagawa natin araw-araw. Pangalawang teaching, Jehoiachin and his family were exiled and his royal bloodline was cursed. Dahil sa patuloy na rebellion sa Juda laban sa Diyos, dumating ang panahon ng judgment. Naranasan ito ni Jehoiachin ang pagkawala ng kanyang trono, kalayaan at kinabukasan bilang hari. Pinapakita nito na seryoso ang Diyos pagdating sa kasalanan. At ang last teaching, Jehoiachin possibly repented of his sins and was shown favored by God. Bagamat mabigat ang kanyang naging sitwasyon, hindi daw nagtapos ang kwento. Sa kalaunan, pinakita ng Diyos ang kanyang biyaya sa buhay ni Jehoiachin. Nakaranas siya ng mga panahon ng favored galing sa Diyos, mga pabor ng kabutihan na kahit nasa gitna siya ng consequences ng nakaraan, pinapakita nito na ang grace ng Diyos ay kayang umabot kahit sa mga taong nagkamali. Ang ating past ay hindi kailangan maging katapusan ng ating kwento kapag tayo ay lumalapit sa Diyos. Ang devotion na ito ay paalala na ang bawat desisyon natin ay mahalaga. Hindi natin kaya baguhin ang nakaraan pero kaya natin piliin kung paano tayo mamuhay ngayon. Yun lamang po.